The Boss Husband. Credit to the author. 1193-1.2k. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Malapit na magpasko dahil malamig na ang gabi sa kabundukan. Ang mga hubad na puno ay kapansin-pansin sa gitna ng berdeng puno ng pino at mula sa malayo ay nagmumukha silang mga brown spot sa isang berdeng kurtina. Inihatid ni Marian ang kanyang pulang Bentley pabalik sa kanyang bagong bahay habang nakatingin sa tanawin sa labas ng kanyang bintana. Halos walang sasakyan sa kalsada dahil nakatira siya sa isang liblib na lugar. Sa di malamang dahilan, bumigat at nanlumo ang puso niya na parang may bumabagabag sa kanya. Nakauwi si Marian sa pamamagitan ng pagmamaneho na may pagkatulala na ekspresyon at nang lalabas na siya ng kotse, may nahadjop sa kanyang mga mata. May isang hindi pamilyar na itim na Audi A8 na nakaparada sa labas ng kanyang bahay at sa hitsura nito ay malamang na matagal na ang tao dito. Agad na nahuli si Marian ngunit hindi makapaniwalang kumunat ang kanyang mga kilay. Bakit siya magkakaroon ng napakaraming oras, pumunta sa kanyang lugar sa oras ng hapunan? Maya-maya pa ay may bumaba sa sasakyan. Bumaba si Gilmore sa kotse na may makapal na itim na cashmere coat at gray na scarf sa kanyang leeg. Kinawian niya si Marian na may banayad ng ngiti nang mapansin niyang nasa loob pa rin ito ng kanyang sasakyan. Si Marian ay likas na natulala at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng ilang pag-aalangan, bumaba pa rin siya ng kotse, nakaramdam ng kawalan. Marian, tapos ka na sa trabaho. Haha, sinabi ko lang sa assistant ko na oras na ng uwi mo, andito ka na. Naglakad si Gilmore patungo sa kanya, kumikilos na parang malapit sila. Anong ginagawa mo dito? Iniwas ni Marian ang kanyang tingin at nagtanong ng may patag na tono. Si Gilmore ay hindi nasaktan sa kanyang saloobin. Humalaklak siya at sinabing, nag-aalala ako sa iyo, kaya pumunta ako para tingnan ka. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kung maayos ka na. Nag-aalala sa akin. Si Marian ay nalilito. Napabuntong hininga si Gilmore, kahit hindi mo sabihin sa akin, narinig ko pa rin ang tungkol dito. Hindi ba nagkaroon ka ng away ni Justin at lumipat ka dahil doon? Huwag mo akong sisihin sa pag-check sa iyo, lagi akong nag-aalala sa iyo. Bahagyang nina si Marian, Premier Nigel, sa tingin ko ay wala itong kinalaman sa iyo. Of course it does. You're my daughter. How can I let them bully you? You made the right decision for moving out, my daughter doesn't deserve to be mistreated. Alam kong may kasalanan sila sa iyo. Mabait ka at alam ko iyon. Si Gilmore ay taos-puso ang tunog. Nagsimulang magpanik si Marian, ang kanyang mainit at mapagmahal na titig ay naging hindi matiis. Tama na, iwan mo na ang usapan. Ako na ang bahala sa sarili kong mga bagay, matatag ang boses ni Marian, Premier Nigel, umalis ka na. Hindi mo kailangang magmadali para sa isang tagalabas na tulad ko. Namutla ang mukha ni Gilmore, anak, nag-aalala lang ako sa iyo. Hindi ba pwedeng mag-usap pa tayo ng kaunti? Kinagat ni Marian ang kanyang ibabang labi upang pigilan ang kanyang sarili na magsalita. Sa oras na ito, lumapit sa kanya ang assistant ni Gilmore. Premier, may urgent meeting ka mamaya. Hindi tayo babalik sa Central City kung hindi tayo aalis ngayon papuntang airport. Kumunat ang noo ni Gilmore, hindi mo ba nakikitang kausap ko ang anak ko? Pero, ako, hindi mapakali ang katulong. Likas na tumangala si Marian at lumambot ang kanyang puso sa tanawing ito. Hindi niya inaasahan na makakahanap siya ng oras para makipagkita sa kanya sa Stonegate kapag may meeting siyang dadaluhan. Premier Nigel, hindi mo dapat palampasin ang pulong. Sinabi sa kanya ni Marian na may banayad na boses. Saglit na nagpumigla si Gilmore bago humigpit ang kanyang panga, sige, pupunta ako sa susunod dahil sinabi mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung nararamdaman mong minamaltrato ka, hindi ba ibinigay ko sa iyo ang numero ko noong nakaraan? Wala kang pakialam kung nagtatrabaho ako o kung abala ako, hindi ako mabibigatan hanggat kaya kong tumulong sa iyo. Masaya ako.
Katotohanan. Tumango si Marian, hindi makatanggi sa kanyang umaasam na tingin. Tuwang-tuwa si Gilmore, kung noon. Si Daddy ay babalik na ngayon sa Central City. Pumunta ka sa lugar ko kapag libre ka. Sinabi ko sa iyo na kaya kong ibigay ang buong angkan sa iyo. Hindi ako nagsisinungaling, seryoso ako. Premier Nigel. Nanginginig ang katawan ni Marian at pilit niyang pinipigilan ito, tama na, umalis ka na talaga. Awkward na ngumiti si Gilmore at naglakad siya papunta sa kotse habang patuloy na nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, tuluyang nawala sa kanyang paningin ang sasakyang Audi. Nakaramdam ng pagkahilo si Marian, bihira siyang makaramdam ng ganito mula nang magsimula siyang mag-cultivate gamit ang cultivation technique ni Justin. Nakahawak ang mga kamay sa sasakyan, tumangala siya sa maulap na kalangitan habang hinahaplos ng malamig na hangin ang kanyang buhok. Unconsciously, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at pinunasan niya ito. Huminga ng malalim si Marian para kumalma bago pumasok sa kanyang bahay. Kasabay nito, namamasyal si Justin sa isang mataong night market kasama si Ginsel. Nangako ito sa kanya na dadalhin niya ito para kumain ng mga pagkaing hindi pa niya nasusubukan. Malinaw itong naalala ni Justin at ayaw niyang sirain ang pangako. Noon pa man ay gustong bumisita ni Ginsel sa night market ngunit natatakot siyang pumunta rito. Ito ay dahil hindi siya pamilyar sa makamundong mundo, ni hindi niya naiintindihan ang mga merienda. Sa tuwing may makikita siyang kawili-wiling bagay, hihinto si Ginsel at hihilingin kay Justin na bilhin ito para subukan niya. Kakain pa siya ng ilang kagat kung nagustuhan niya at kung hindi, ibibigay niya ito kay Justin. Si Justin ay may malaking gana at hindi niya ito pinansin dahil hindi siya mapili. Parang sulit ang lahat habang nakatingin sa masayang ngiti nito. Naalala ni Justin ang oras na dinala niya si Marian para sa crawfish. Titigan niya sana siya kung alam niya ang tungkol dito. Lumabas si Ginsel mula sa isang stall na may dalang malaking piraso ng baked wheaten cake na may karne ng asno sa kanyang mga kamay ngunit tinitigan lamang niya ito ng may problemadong ekspresyon. Lumingon siya kay Justin na may maingat na tingin, kumakain ako nito. Sige. Subukan mo kung masarap ang kakaibang na ito. Napangiti si Justin. Nilunok ni Ginsel ang kanyang laway at kinagat ang isang maliit na piraso ng karne. Bakit ang elegante mo? Hindi mo matitikman sa ganoong kaliit na kagat. Kailangan mong kagat-kagat ang cake at karne, ibuka mo pa ang bibig mo. Nag-aalalang tiningnan ni Ginsel ang mga tao sa kanilang paligid bago sinabing, hindi ba mukhang pangit na ibuka ang aking bibig ng malawak? Nasa kalye tayo. Napangiti si Justin nang mapagtanto niyang nahihiya siya. Kinuha niya ang cake sa kanya at kinain ito ng napakalaking kagat bago ibinalik sa kanya. Okay, darling. I ate a big bite, so it's your turn now. Huwag kang mahiya, hindi mo ito ginagawa mag-isa. Humajejek si Ginsel. Ang pagkilos ni Justin ay nagpapahinga sa kanya at siya rin ay nagsimulang kumagat dito ng malalaking kagat. Kahit okay ang lasa, ang saya na nararamdaman niya ay mas lalong nagpasarap sa lahat. Nang nag-uusap sila habang naglalakad-lakad, kumunot ang noo ni Justin at tumigil. Nagtaka si Ginsel, hobby. Anong problema? Kinagat ni Justin ang kanyang dila dahil sa inis at tumalikod siya para harapin ang dalawang silhouette na nakabuntot sa kanila. Isang puting batang nakasuot ng itim na Amerikana ang nakitang nakatayo sa tabi ng isang cute na puting babae na nakatali ang kanyang kulot na buhok sa isang malaking pulang laso. Nakasunod sila sa kanila habang nakalayo. Malamig ang mukha ng binata at kakaiba ang tingin nito sa kanya. Hoy, bata, nagkunwari akong hindi kita napansin dahil tinatamad akong magmalasakit. Have some common sense. May hangganan ang pasensya ko. Nandito ako nakikipag-usap sa babae ko at ayokong may dugo sa mga kamay ko. Sabi ni Justin sa English accent. Demonyo ka. Nandito ako para ipaghiganti ang tatay ko ngayon. Kung ayaw mong sundan kita, humanap ka ng bakanteng lugar at kalabanin mo ako. 1194. Ang batang ito na tinawag na demonyo si Justin, ay isang mangkukulam mula sa Sword in the Stone, Prince. Ang kanyang ama, si Lewenti ay pinaslang ni Justin at mula noon, si Prince ay nagnanais na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama.
Wala pa rin siyang planong sumuko kahit na nasaksihan na niya ang mga kakayahan ni Justin sa France. Kahit na alam ni Justin na nandito sa Zenica ang Sword in the Stone, hindi niya inaasahan na susundan siya ni Prince at ng kanyang fiancée, si Emma. Hobby? Sino sila? Bakit gusto kailang awayin? Si Jinsel ay lubos na nalilito. Huwag mo na lang silang pansinin, hinawakan ni Justin ang kamay niya at naglakad sila patungo sa night market, let's go. Walang balak umalis si Prince at sumunod siya sa likod nila kasama si Emma. Si Jinsel ay nag-e-enjoy sa kanyang oras bago ito ngunit alam na ngayong sinusundan sila, na wala siya sa mood na magpatuloy at naging awkward ang kanyang mga kilos. Naramdaman ni Justin ang kanyang pag-aalala at nadismaya na hindi sila makapagpatuloy sa pagsasaya. With an apologetic expression, sinabi niya sa kanya, Jinsel, paano kung tapusin natin ang araw natin dito? Sasamahan kita sa ibang araw. Hindi titigil ang mga batang ito hanggat hindi nila nararamdaman ang sakit. Si Jinsel ay hindi tutol dito. Hindi siya mahilig sa palaging tinatitigan ng kung sino. Naglakad sina Justin at Jinsel papunta sa parking lot at nagmaneho pa uwi habang nakasunod sa kanila si Prince. Mainit ang ulo ni Prince kahit na narating nila ang Paradise Villas. Mapait na ngumiti si Justin habang naglalakad palapit sa kanila ang mga batang mag-asawa, magandang husay sa pagmamaneho. Dapat ay determinado kang labanan ako, ngunit nakita mo ang aking mga kakayahan sa France, at naging mas malakas ako kumpara sa dati. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa akin? Lalong lumakas ang prinsipe ko. Huwag mo siyang maliitin. Ipinagtanggol ni Emma ang kanyang kasintahan. Manahimik ka, wala ka sa posisyon para magsalita. Sinong nagsabing sayo ako? Saway ni Prince sa kanya. Napabuntong hininga, sinabi niya kay Justin, nagsumikap ako sa pagpapabut ng magic ng aking kaluluwa, mas malakas na ako kaysa sa aking ama ngayon. Ginawa ko ang lahat ng ito para mawala ka. Napangiti si Justin, ang Sword in Stone ay hindi pumunta sa Zenica para ingatan mo ang mga sama ng loob mo. Dahil kayong dalawa lang ang nandito, siguradong nag-snock kayo di ba? Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng mga pinuno? Namula si Prince. Halatang natapakan ni Justin ang kanyang buntot. Pinilit niyang magmukhang kalmado, stop daldal. Take this. Sa sandaling sinabi niya iyon, ibinuka ni Prince ang kanyang mga braso ng malawak at ang mga nakakasilaw na ilaw ay lumitaw sa kanyang paligid. Nagmukha silang liwanag ni Buddha at kasabay nito, naghawig sila ng mga nakakalat na ilaw. Nagulat si Justin. Ang mahika ay hindi isang superpower. Ito ay isang paraan ng paggamit ng enerhiya. Minamanipula ng mga mangkukulam ang dalisay na anyo ng mga elemento at ginamit ang mga minanang pamamaraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Kaya, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga mangkukulam at ng mga may superpower ay ang mga mangkukulam ay umasa sa kapasidad ng pag-iisip sa halip ng mga panloob na pagbabago. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga mangkukulam ang ipinanganak na may napakalawak na talento, na nagpapahintulot sa kanila na sumulong ng mabilis. Si Prince ay isang perpektong halimbawa. Ang mga elemento ay mas malakas kaysa sa mga naramdaman niya sa France. Talagang nalampasan niya ang mga kakayahan ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, mas mabilis na umunlad si Justin kaysa sa kanya. Magiging mahirap kung nasa Golden Core stage pa si Justin ngunit ngayong pumasok na siya sa Tribulation Passing stage, hinding-hindi maiisip ng mga Western sorcerer ang kanyang mga kakayahan. Ang ganitong uri ng mind control magic ay hindi kailanman gagana laban sa kanya. Gumawa si Justin ng hadlang kasama ang Heaven and Earth energy para protektahan si Jinsel bago naglakad patungo sa prinsipe. Tiningnan siya ni Prince na may nagbabagang tingin habang pinapagana niya ang kanyang teknik. Ang gintong liwanag ay kumikinang sa kanyang asul na mga mata at isang maliwanag at nakakabighaning bola ng liwanag ang lumitaw sa harap ng kanyang dibdib. Closer. Devil ka. Papatayin kita gamit ang sarili mong mga kamay. Bulong ni Prince habang patuloy na pinalalakas ang kontrol sa kanyang teknik. Di nagtagal, napagtanto ni Prince na hindi gumagana ang kanyang diskarte habang papalapit si Justin. Si Justin ay mukhang may kamalayan at ganap na hindi naapektuhan ng pamamaraan.
Nanginginig ang mga kamay ni Prince at tumigil siya sa pagcast ng teknik nang tumayo si Justin sa harapan niya na may masamang ngiti. Paano? Paano? Paano ka? Namutla ang kanyang mukha at namuo ang takot sa kanyang dibdib. Bago siya dumating upang hanapin si Justin, naisip ni Prince na magagawa niyang saktan si Justin o hindi bababa sa maging isang mahigpit na kalaban para sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagsasabi sa kanya na siya ay nakagawa ng isang katawa-tawa na pagkakamali. Ang halimaw na ito ay ganap na hindi naapektuhan ng kanyang diskarte sa pagkontrol sa isip. Bumantong hininga si Justin at binuhat si Prince sa kanyang kwelyo na literal na nakahawak sa isang sisiw. Tinitigan niya ang kanyang maputlang mukha at ngumisi, dapat kang matuwa na hindi mo nakilala ang dating ako, hindi kita hahayaang mabuhay kung ako ay ako noong nakaraang 2 taon. Ano? Anong gusto mo? Nanginginig na boses na tanong ni Prince, ngunit punong-puno ng hindi pagpayag ang mga mata nito. Magsasalita na sana si Justin nang biglang gumalaw si Emma. Ang masunurin na mukhang babae ay umungol at sinuntok siya ng kumikinang na berdeng mga mata. Ang kanyang manipis na mga braso ay puno ng lakas at sinubukan niyang putulin ang mga braso ni Justin. Natigilan si Justin sa una, ngunit hindi siya nag-abalang harangin ang kanyang pag-atake, hinayaan siyang matamaan ang kanyang braso. Pow! Matapos ang isang nakakabinging pagbagsak, natisod si Emma mula sa puwersa ng reaksyon. Ang pisikal na katawan ni Justin ay talagang nakakatakot, hindi man lang siya natinag nang ang kanyang pag-atake ay humigit kumulang ilang daang kilo. Sumipol si Justin, iniisip ko kung anong klaseng magic ang ginagawa mo sa Merlin Magic Society. Druid magic yan, tama ba? Ang lakas ng wild bear. Ikaw. Paano mo nalaman? Nag-aalalang tumingin si Emma kay Prince. Well. Nakapatay na ako ng maraming kakaibang kalaban, kasama na ang mga mula sa Sword in the Stone. Nahihiyang sabi ni Justin. Devil. Namumula ang mga mata ni Prince nang lumingon kay Emma, tumakbo ka, babae. Papatayin ka rin niya. Hindi. Hindi kita pababayaan. Matigas na umiling si Emma. Natarante si Justin, hoy, kailan ko sinabing papatayin kita? Huwag kang sumibol ng kalokohan. Hindi ako interesadong pumatay ng mga batang tulad mo kapag tatay na ako. Nang ibababa na sana ni Justin si Prince, 2 itim na Mercedes-Benz G-Series ang tumilapon patungo sa kanilang direksyon. Napansin siguro ng mga miyembro ng Sword in the Stone ang pagkawala ni Prince at Emma at sinundan sila. Bumaba ng sasakyan si Lola na nakasuot ng itim na leather coat at nakatali ang kulot na buhok. Mabagsik ang ekspresyon niya habang naglalakad patungo sa kanila kasama ang kanyang mga subordinate sa likod niya. Kamahalan Pluto, maawa ka sa kanila. Ngumiti si Lola at sa isang iglap, lumitaw siya sa tabi ni Justin. Kamahalan, bata pa si Prince, wala pa siyang 18 taong gulang. Patawarin mo ang kanyang kawalang ingat. Hindi ka na niya guguluhin kapag napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang pagkukulang kumpara sa iyo. Hinihikayat niya ito, ngunit ang iba pang miyembro ay nakatayo sa gilid na may tensyonado na ekspresyon, na handang iligtas sila. Ngumuso si Justin at hinagi si Prince sa kanila, maaari mo siyang kunin. Bahay ko ito, kaya scram. Nakahinga ng maluwag si Lola at nagpasalamat kay Justin. She didn't dare to stay here any longer, glaring at Prince para itikom nito ang bibig. Alam niyang hindi katawa-tawa ang pag-udyok kay Justin, kaya umalis sila sa loob ng ilang minuto ng kanilang pagdating. Nang mawala na ang mga sasakyan, naglakad si Jinsel patungo kay Justin at nagtanong na may pagtataka, Hubby, bakit malaya silang naglalakad sa Stone Gate? Wala bang pakialam sa kanila ang Red Flame Iron Brigade? O natatakot ba sila sa Sword in the Stone? Sino ang nagsabing wala silang pakialam sa kanila? Pinaplano nila akong gamitin para alagaan sila ngunit. Hindi ako mahuhulog dito, ngumisi si Justin at tumingin sa mga palumpong sa tabi ng isang vilya, lumabas ka. Matagal na tayong hindi nagkikita, kailangan bang itago sa akin? Lumingon si Jinsel na may pagtataka at nang may lumabas sa bush, ang kanyang ekspresyon ay naging curiosity. 1195. Isa itong matandang naka-gray na robe at kung iisipin sa kanyang mabait na katangian, mahirap hulaan ang kanyang edad. Hindi rin siya mukhang kabilang sa Red Flame Iron Brigade.
Ang lalaking ito ay talagang gray robe na matagal nang hindi nakilala ni Justin. Isa siya sa mga elder ng Group of 8 at siya ay nananatili sa Central City para pangalagaan ang humihinang Lysander clan mula nang umalis si Zachary Lysander. Nahulaan ni Justin na malamang na inimbitahan siya ng Red Flame Iron Brigade dahil kapos sila sa kamay. Young Master Gibson, umunlad ka ng husto. Hindi ka nakatulad ng dati. Tumawa si Grey Robe. Kumunot ang noo ni Justin dahil sa pagkalito, kakaiba iyan, bakit hindi ko makita ang antas ng iyong cultivation? Ang Grey Robe ay ibang-iba sa dati, ngunit hindi matukoy ni Justin ang kakaibang pakiramdam na kanyang naramdaman. Pakiramdam niya ay hindi niya ito mabasa. Bahagyang ngumiti si Grey Robe, matanda na ako kaya hindi na ako nakakapagtaka na naabot ko ang isang pambihirang tagumpay. Ang bawat isa ay may iba't ibang pananaw pagdating sa cultivation kaya hindi na mahirap itago ang aking cultivation. Tumango si Justin. Hindi na siya interesadong mag-usisa pa dahil may katuturan ang kanyang mga sinabi, dapat mo silang abutin kung dapat mong bantayan ang sword in the stone. Uuwi ako para maghapunan. Nang papasok na si Justin sa bahay kasama si Jincel, tinawag siya ni Grey Robe. Young Master Gibson, hindi ka ba gustong malaman kung bakit sila nagmamadaling umalis? Hindi mo ba gustong malaman kung saan sila patungo? Walang kinalaman sa akin iyon, hindi mahalaga basta hindi sila pumupunta sa bahay ko. Nagkibit balikat si Justin. Tumawa si Grey Robe, nakatanggap ako ng balita 10 minuto ang nakalipas na ang 3 henerasyon ng mga lahi ng dugo mula sa angkan ng Camarilla, si Prince Marduk mula sa angkan ng Brook ay nakahanap ng magical girdle, sa pamamagitan ng mahiwagang pamamaraan ng pagsubaybay sa dugo ng lahi ng dugo. Patungo na sila roon ngayon. Tumigil ka na sa pag-ikot ng bush. Sagot ni Justin. Bumantong hininga si Grey Robe, nasaan ang lokasyon? Natigilan si Justin. Nanshen. Hindi ba't doon matatagpuan ang kasalukuyang bahay ni Marian? Siguradong nakauwi na si Marian sa ganitong oras at kahit na mayroong higit sa isang bundok sa Nanshen, maaari pa rin siyang maapektuhan kung talagang sumiklab ang labanan doon. Mabilis na nagdesisyon si Justin at sinabi niya kay Jincel, Jincel, pumasok ka muna sa loob. Sabihin mo sa nanay mo na hindi niya ako kailangang hintayin, kailangan kong pumunta doon ngayon. Tumango si Jincel, batid niya ang pagkaapurahan ng bagay na ito. Nagpasalamat si Justin kay Grey Robe, salamat sa pagpapalam sa akin, bibilhan kita ng inumin sa susunod. Go now. Kahit hindi siya related sa clan namin, binantayan ko pa rin siya nung bata pa siya. Sabi ni Grey Robe sa nagmumungkahi na tono. Walang ibang sinabi si Justin at nawala siya sa hangin sa susunod na segundo. Nakatayo si Grey Robe at habang nakatingin sa madilim na kalangitan, isang ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Malamig ang hangin sa mga bulubundukin ngunit ang kapaligiran sa lugar ni Marian ay mainit at komportable dahil nakasuot siya ng heater. Lumabas ng banyo si Marian na nakasuot ng makapal na sleeping robe. Komportableng natatakpan ng pandechinelas ang kanyang mga paa habang naglalakad papunta sa sala para buksan ang telebisyon. Hindi siya nag-abalang lumipat ng channel, hininaan ang volume ng hindi namamalayan bago umupo sa sopa. Isang text ang bumuka sa kanyang telepono at nag-aalangan na kinagat ni Marian ang kanyang labi sa mensahe. Mahal, nasa Central City ako ngayon. Hindi ko alam kung okay na ba ang relasyon niyo ni Justin ngayon. Nahihiya akong humingi ng tawad sa iyo ng diretso pero sinabi ko kay Justin na ibalik sa iyo ang Feng Xiang bracelet at sana mapatawad mo ako. Masyado akong nag-alala sa anak ko. Si Leia ay nagsasaya kasama ang kanyang lolo sa tuhod kung gusto na rin niyang magpasko si mommy at mami miss na niya. Okay ka lang, tawagan mo ako o i-text para maset natin ang oras para sunduin mo si Leia sa airport. Nag-text sa kanya si Rebecca noong hapon, ngunit hindi pa napagpasyahan ni Marian ang sagot. Napuno ng kung ano-anong iniisip ang kanyang isipan at kahit papaano ay naririnig niya ang pagtawag ni Leia sa kanyang mommy. Namula ang mga mata ni Marian sa pag-iisip ng kanyang anak. She really missed her since matagal na silang hindi nagkikita. Pareho silang may kasalanan dito, ngunit masyadong malupit pa kay Leia kung wala ang kanyang mga magulang sa tabi niya. Pinag-isipan ito ni Marian saglit bago i-dial ang numero ni Rebecca.
Di nagtagal, sinagot ni Rebecca ang tawag ng may maliwanag na boses, Marian. Nakaalis ka na ba sa trabaho? Ma! Tumawag ka sa tamang oras, kakain na tayo ng hapunan. Ipapasa ko muna ang telepono kay Leia. Naging natural si Rebecca na parang hindi kailanman umiral ang alitan sa pagitan nila. Humanga si Marian sa kanyang biyenan. Talagang sanay siya sa mga laro ng isip. Ilang sentence lang ang kailangan para maresolban niya ang awkwardness. My dear. Panasan mo Gibson mantika mo bago kunin ang phone. Hoy! Ibibigay sa'yo ni Lola, huminahon ka. Huwag kang mahulog. Ang tawa ni Gavin ay narinig mula sa gilid na nagpaga ng kanyang kalooban. Humajejek si Marian. Nai-imagine niya ang mga kilos ni Leia, sinusubukang agawin ang telepono gamit ang mamantika na mga kamay at labi dahil excited siyang kausapin ito. Mommy! Miss ka na ni Leia. Sa wakas ay nakuha ni Leia ang telepono at sinabi niya kay Marian na may cute na boses. Pinigil ni Marian ang hikbi at sa halip ay ngumiti, miss na rin ni Mommy si Leia, gusto mo na bang umuwi? Ma! Si Leia ay kumain ng maraming roast duck, ayoko nang kainin ito. Gusto ko nang umuwi. Pwede bang sunduin mo ako? Ang mga salita ni Leia ay nagpainit sa kanyang puso at si Marian ay sumang-ayon sa lahat ng gusto niya. Nag-uusap sila ng 15 minuto bago nag-atubili na nagpaalam si Marian kay Leia. Ang tawag ay inilipat kay Rebecca at nagpasya silang pabolaiken si Leia sa Stonegate bago ang Pasko at maaaring sunduin siya ni Marian pagdating niya. Sa buong pag-uusap, hindi binanggit ni Rebecca kung babalik siya kasama si Leia. Sa totoo lang, gamaan ang pakiramdam ni Marian dahil awkward pa rin itong makita siya ngayon kahit na hindi na siya galit kay Rebecca. Matapos tapusin ang tawag, naglakad si Marian patungo sa kusina para magluto ng hapunan. Bagamat hindi siya nagugutom, kailangan pa rin niyang kumain ng para sa kanyang kalusugan. Hindi mahirap para sa kanya na gumawa ng simpleng pagkain dahil matagal na siyang natutong magluto mula kay Yuna. Gayunpaman, tumunog ang doorbell nang makalabas na siya ng sala. Pumunta si Marian sa pinto at binuksan ang intercom at lumitaw sa screen ang mga mukha ng ilang estranghero. Isang lalaking pilak ang buhok na may mapatla at makinis na balat ang nakatayo sa harapan at nakatingin siya sa intercom na may mapagmataas na tingin. Isang pakiramdam ng pangamba ang bumalot sa dibdib ni Marian at iniisip niya kung dapat ba siyang tumawag ng pulis. Sila ay tumingin kahit saan na pala kaibigan, sa paghusga sa pamamagitan ng kanilang gothic fashion itim na balabal at leather coats. Ngunit bago pa niya ito maisip, ngumiti ang lalaking pilak ang buhok at marahang hinawakan ang pinto. Bam! Bumukas ang customized door security na parang gawa sa papel. Napatalon si Marian sa gulat at tumakbo palabas habang pinapanood silang pumasok sa kanyang bahay na may takot na ekspresyon. Sinulyapan ng lalaking may pilak na buhok si Marian at nang itinon niya ang kanyang mga mata sa kanyang leeg, ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Sino? Sino ka? Pinilit ni Marian ang sarili na kumalma. Walang sumagot sa kanya. Inutusan ng lalaking may pilak na buhok ang mga lalaki sa Old English, nasa paligid ng bahay na ito, maghanap kung saan-saan. Bilis. Oo. Ang mga lalaki ay parang mga buhawi habang sila ay dumaan sa bahay na may napakabilis na bilis. Walang dugo ang mukha ni Marian at pinigilan niya ang kanyang sarili sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang labi habang pinapanood niya ang mga ito na naghahalungkat sa kanyang bahay. Sa sandaling ito ay narinig ang mga tawanan mula sa labas. Dumaan ang mga silhwete sa pintuan, may ilang tao pang sumama sa kanila. Ang gwapong mukhang lalaki sa harapan ay may mahabang itim na buhok na nakatali ng nakapusod. Para siyang nasa 20s o 30s at ang kanyang maluho na suit na may gintong berda ay nagpamukha sa kanya lalo na classy. Marduk, nakatipid kami ng oras ng teknik mo. Salamat dyan. Ngumisi ang lalaki. Hindi na nagulat si Marduk nang makita siya, para kang asong ilongha, Heinz. Bakit ang clan mo lang ang nandito? Nasaan si Raphael? Malungkot na tumawa si Heinz, hindi na kailangang magpakita pa ang ating pinuno. Ang magical girdle ay sa atin. 1196. Habang ipinakita ni Heinz ang kanyang paninindigan, ang mga lahi ng dugo mula sa mga tribong La Sombra at Brook ay nagsimulang magingay sa isa't isa.
Ang kanilang mga pangil ay pinalawak, na inilantad ang mabangis na bahagi ng mga lahi ng dugo. Ang mabangis nilang anyo ay nagmistulang isang bangungot ang lahat, lalo na kapag nasa tabi sila ng kagubatan. Si Marian ay nanatiling nakaugat sa lupa. Gusto niyang sumigaw, ngunit sa halip ay pinilit niyang ipikit ang kanyang bibig at mga mata. Siya ay hindi kailanman nang ahas na manood ng mga horror movies, lalo pat masaksihan ang dalawang grupo ng mga lahi ng dugo na pumapasok sa kanyang bahay. Ang magical girdle ay hindi nahanap at naiinip ka na. Panunuya ni Marduk. Ngumuso si Heinz, ay drop ang aksyon, hindi magkakamali ang Kraken spell mula sa poison vial. Kung hindi mo ito mahahanap sa bahay, dapat nasa ilalim ito ng lupa. Pagkasabi nito, isang kulay dugo na 6 na talampakan ang taas na talim ay biglang nagmaterial sa kanyang kamay. Pinagsalikop ng itim na ambon ang talim na nagmukhang marilag. Gumawa ka. Dugong putok na laslas. Itinaas ni Heinz ang higanting talim at ibinagsak ito sa lupa. Boom! Napuno ng kulay dugong ilaw ang bahay at natangay ng kaguluhan ang lahat ng kasangkapan. Ang ganitong high-rank blood technique ay nahati ang sala sa kalahati. Gulat na tiningnan ni Marian ang pinsala. Isang siwang na 3 hanggang 4 na metro ang lapad ang nabuo sa kanyang marmol na sahig, maging ang pundasyon sa ilalim nito ay basag. Nang maputol ang mga labi, nakakita sila ng parang sinturon na bagay sa siwang. Kahit papaano, kahit nakabaon ito sa ilalim ng lupa, wala ni isang butil ng alikabok ang nakalagay dito dahil sa gininto ang ningning. Ang kasakiman ay nagpakita sa mukha ng mga lahi ng dugo nang makita nila ang pattern sa pamigkis. Ito ay eksaktong kapareho ng inilarawan sa sinaunang mga kasulatan. Alam kong narito, haha. Ang magical girdle. Tumawa si Heinz. Excited na rin si Marduk, pero hindi siya naglakas loob na agawin ang sinturon. Bakit ka tumatawa? Hindi ito sayo. Marduk, alam kong matapang ang mga mandirigmang Brook, pero mas mataas ang kamay namin kumpara sa mga taong tulad mo. Heinz, hindi kami matatakot kung gusto mo ng away, pero bago iyon, hindi ba dapat alisin muna natin ang mababang buhay sa labas? Ngumisi si Marduk. Ngumuso si Heinz, tingnan natin kung mas mabilis ang iyong mga kampan o mas malupit ang aking mga tao. Nagpadala sila ng senyales na exclusive sa mga lahi ng dugo at ang mga lahi ng dugo sa itaas na ranggo sa likod nila ay gumalaw ng sabay-sabay. Eksaktong 1 segundo, ang masakit na hiyawan ang narinig mula sa kagubatan. Nahuli nila tayo. Patayin ang mga lahi ng dugo. May sumigaw at ang iba naman ay umungal bilang tugon. Ang mga tao mula sa iba't ibang organisasyon na tumitingin sa magical girdle ay nagsimulang bumangon. Sila ay umaasa na maghintay para sa mga lahi ng dugo upang labanan ang isa't isa bago sila magpakita upang nakawin ang magical girdle. Sa kasamaang palad, minamaliit nila ang mga lahi ng dugo. Ang mga kakayahan ng mga duke at marquises ng mga lahi ng dugo ay hindi maisip, pabayaan ng mga prinsipe, Marduk at Heinz. Ang lahat ng mga power user at gumagamit ng hidden technique ay bumuo ng pansamantalang alyansa para labanan ang mga nakatataas na ranggo ng dugo. Gayunpaman, ang mga tao ay walang laban sa kanila. Ang mga normal na elemental na pag-atake ay walang laban sa mga lahi ng dugo na may hindi malalampasan na balat at napakalawak na bilis ng pagbawi. Halos lahat ng mga power user ay pinatay ng mga lahi ng dugo sa loob ng susunod na segundo, ito man ay isang kagat na mabali ang kanilang mga leeg o isang kuko upang hukayin ang kanilang mga puso. Hindi nagtagal, ang Villa ay naging isang katayan kung saan ang mga bangkay at nagkalat sa buong lupa. Nakakasuka ang amoy ng dugo ngunit nasa sabik lang ang mga lahi ng dugo habang namumula ang kanilang mga mata. 3 duke, 8 marquis at earls. Marduk, takot na takot ba si Camarilla sa sabit? Kailangan bang dalhin ang napakaraming elite? Tiningnan ni Heinz ang patuloy na pagpatay na may naiintrigang ekspresyon. Takot. Hey, anong pinagsasabi mo? Heinz, hindi mo ba dinala si Levitico at Saka? Mas malakas sila kaysa sa 3 kong duke. Biro ni Marduk. Ngumiti ng masama si Heinz at lumipat ang tingin niya kay Maria na nanginginig sa sala. Itong babaeng ito. Mukhang magiging masarap na kainin.
Dinilaan ni Heinz ang dagwang labi. Kumunot ang noo ni Marduk at nag-teleport sa likod ni Marian. Naramdaman ni Marian ang malamig na bagay sa kanyang leeg at nahawakan na ni Marduk ang kanyang lalamunan mula sa likuran. Ibinaba niya ang ulo niya at inamoy-amoy ang leeg niya. Kitang-kita ang mga berdeng ugat sa kanyang maputlang leeg at bumaantong hininga siya na parang sumengot ng lumang alak. Tumulo ang mga luha sa pisngi ni Marian. Kahit na siya ay nasa yugto na ng innate, siya ay walang iba kumpara sa prinsipe ng mga lahi ng dugo na teknikal na kalahating Diyos. Pakiramdam niya ay walang pagtatanggol, naisip na niya na babuliin niya ang kanyang leeg kung magpakita siya ng anumang senyales ng pagtutol. Hindi kailanman naramdaman ng kamatayan ang napakalapit sa kanya, ngunit ang kanyang isip ay napuno ng iba pang mga iniisip. Hanggang kailan siya magagalit kung mamatay ako? Tuloy-tuloy ba ang pag-iyak ni Leia kapag nalaman niyang namatay na ang kanyang ina? Masyado ba akong naging matigas ang ulo? Kung hindi ako lumipat dito, masaya sana akong naghapunan sa bahay. Ah! Ang bango niya. Hindi pa ako nakakaamoy ng dugo na kasing tamis niya. Heinz, itong babaeng ito. Tinatawagan ko siya ng dibs. I'll enjoy the meal after I kill you. Humagalpak ng tawa si Heinz, tingnan natin kung buhay ka pa. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, isang madilim na pulang apoy ng demonyo ang bumungad sa kanyang kamay. Bilang ikatlong henerasyong lahi ng dugo, hindi nakakagulat na malaman na kaya niyang kontrolin ang isang mas mataas na ranggo na flame demon. Ang apoy na demonyo ay parang nagsasayaw na demonyo. Sa sandaling ito ay nag-apoy, nilamon ng apoy ang kisame at ang istruktura ng bahay. Walang alinlangan na ang apoy ng demonyo ay maaaring sumangga sa buong bahay. Gayunpaman, hindi itinakda ni Heinz ang kanyang isip na sirain ang bahay, saka, Levitico, makipaglaro sa aming mabubuting kapatid mula sa Kamarilya. Haharapin ko si Prinsipe Marduk. Oo, kamahalan. Ang mga taong gumagamit ng kapangyarihan ay lahat ay nabura at ang tanging labanan ay sa pagitan ng dalawang grupo ng mga lahi ng dugo. Tumugon ang dalawang duke at agad na inatake ang mga duke at earls mula sa Tribong Brook. Isang matinding labanan ang sumiklab kung saan ang mga kalabog na tunog mula sa mga diskarte sa dugo at mabilis na paggalaw ng mga silhouette ay maririnig sa buong mansyon. Marduk, kunin mo ito. Bloodlust Demon Flame. Nag-teleport si Heinz sa harap ni Marduk at binato niya ng suntok ang mukha ni Marduk. Ang pamamaraang ito ng dugo ay nagawang sumipsop ng dugo ng isang prinsipe, pabayaan ng isang ordinaryong lahi ng dugo. Itinapon ni Marduk si Marian ilang taon na ang nakalipas, ayaw niyang maging tuyong karne ang kanyang biktima. Gamulong si Marian sa sahig na gawa sa marmol na parang manika ng basahan hanggang sa nabangga siya sa dingding. Ah! Parang may nabali ang buto niya. Ang sakit at ang paraan ng pagbaliwala nila sa kanya bilang isang tao ay nagparamdam sa kanya ng kahihiyan. Itinulak ni Marian ang sarili at pinandilatan ang Marduk na may pilak na buhok. Kasabay nito, hindi humarap si Marduk sa Bloodlust Demon Flame at napaatras siya ng ilang hakbang bago lumikha ng dalawang dugong lobo na gawa sa apoy ng demonyo. Hindi man lang nagpatinag si Heinz at hinayaan niyang kagatin siya ng mga lobo bago sila sinira gamit ang kanyang mga suntok. Nagmaterial siya ng mahabang letigo kasama ang apoy na demonyo at hinampas ito patungo kay Marduk. Sa tingin mo makakatakas ka? Pagdating sa bilis, si Sarge Ras ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Tumawa si Heinz. Dumilim ang mukha ni Marduk. Papalapit na sa kanya ang apoy ng demonyo at kahit mahulaan na niya ang galaw ni Heinz ay matatalo pa rin siya dahil sa bilis niya. Huwag masyadong unahan ang sarili mo. Naglabas ng maliit na bote si Marduk sa manggas bago tumalikod para harapin ang mahabang letigo. Ang bote ay lumawak at naging isang itim na bola ng enerhiya, sinipsip ang lahat ng apoy ng demonyo sa bote. 1197. Bote ng lason. Damn it. Nagmura si Heinz nang masipsop lahat ng apoy ng demonyo niya. Ang 13 banal na artifact ay nasa kamay ng mga prinsipe, maging si Lilith na ika-4 na henerasyon na pure blood ay hindi maaaring gumamit ng Massacre Blade kung hindi dahil sa kanyang ama, si Prince Sageres.
Pagmamayari ni Prinsipe Marduk ang isa sa mga banal na artifact, ang bote ng lason. Kulay tanso ang bote na may mahabang leeg at bilog na bukas sa itaas. Ito ay mukhang walang espesyal ngunit mayroon itong isang espesyal na function. Maaari nitong sipsipin ang apoy ng demonyo depende sa kakayahan ng gumagamit. Sinisikap mong talunin ako sa pamamagitan ng paggamit ng apoy ng demonyo. Minamaliit mo ako, hahayaan kitang matikman ang kapangyarihan ng apoy ng demonyo mo. Marduk kakled habang tumutulo ang dugo sa daliri niya. Nilamon ng itim na bola ng enerhiya ang dugong nagbubuga ng gininto ang kinang na parang nakakita ng masarap na pagkain. Ay hindi. Napatalon si Heinz na para bang may naalala siya at tumalon siya sa ere sa isang segundo. Ang buong mansyon ay nasira ng mga apoy na demonyo at ang mga diskarte sa dugo, kaya walang paraan upang takpan ang kanyang sarili dahil ang bubong ay nasunog at naging abo. Sigaw ni Marduk habang kumikislap ang mga mata. Bigla siyang umungal at may nabuong itim na energy ball sa likod niya. Pagkatapos noon, ipinatawag niya ang bote ng lason at isang malaking ulap ng maitim na pulang dugo ang tumalsik mula sa bote. Nagmutate ang mga patak ng dugo sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa mga itim na bola ng enerhiya. Umuungol. Ang mga dagandong at hiyawan ng mga hayop at ibon ay tumusok sa kalangitan. Matapos makipag-ugnayan sa dugo, ang mga itim na bola ng enerhiya ay sumanib sa isang higanteng buwiter, nagngangalit na itim na lobo at isang higanteng itim na oso. Maliban sa kanilang mapupulang mata, ang iba pa nilang katawan ay ganap na itim. Isang hukbo ng mabangis na mga hayop ang lumitaw mula sa bote ng lason sa loob ng ilang segundo. Tingnan natin kung mas mabilis ka sa mga anak ko. Malakas na tumawa si Marduk at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa sumunod na segundo, sinunggaban ng hukbo ng mga hayop si Heinz at ang kanyang mga nasasakupan. Kahit na ito ay naubos sa kanya ng maraming enerhiya, nasasabik pa rin siya sa paglikha ng isang hukbo gamit ang bote ng lason. Isang matagumpay na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang nakatingin sa magical girdle. Sa kabilang banda, ang ulo ni Heinz ay pumipintig at pinalawak niya ang kanyang mga pakpak ng apoy ng demonyo upang pabilisin ang kanyang mga paggalaw. Nagpatawag siya ng dalawang talon sa kanyang mga kamay gamit ang apoy ng demonyo at inihamas ang mga ito sa mga halimaw ngunit agad na nagreporma ang mga buwiter pagkatapos na salakayin. Ang masama pa, maaari rin nilang sipsipin ang kanyang enerhiya dahil nanggaling sila sa bote ng lason. Ang mga duke at earl ay naghihirap din. Noong una, sila ang may kapangyarihan laban sa Tribong Brook ngunit ngayon ay kailangan na nilang hawakan ang mga mabangis na hayop, ang mga bagay ay hindi na maganda para sa kanila. Kumulo ang dugo ni Heinz nang mapansin niyang nagsisimula ng magtalo ang kanyang mga nasasakupan. Fine. Marduk. Hindi ako magpapakita sa iyo ng awa dahil ginagawa mo rin. Haha. Heinz, you still have the leisure to talk. Wala kang magagawa sa akin. Heto ang ilang payo mula sa akin, gather your people and scram. Ang artifact ay sa amin. Ngumuso at umungol si Heinz habang lumilingon sa himpapawid. Ang kanyang mga pakpak na gawa sa apoy ng demonyo ay nakabuo ng isang malakas na pagsabog. Breaking Flame Blood Blade. Boom! Nabuo mula sa talim ang mga dambuhalang kulay dugo na sinisira ang isang dosenang mga hayop sa loob ng ilang segundo. Bagamat mabilis silang nagreporma, nagbigay pa rin ito ng panahon kay Heinz. Isang gintong susi ang lumitaw sa kanyang palad at ang komplikadong mga larawang inukit ay kumikinang sa pula. Inihagis ni Heinz ang susi at nanatili itong nakalutang sa himpapawid. Ang mga alon ng maitim na pulang ilaw ay nagsimulang kumalat at lumawak sa paligid ng susi. Pinigilan ng mga hangganan ang mga hayop na makalap sa kanila. Ito ang Devil Key. Bakit mayroon ka nito? Nanlaki ang mata ni Marduk sa gulat nang makita ang susi. Ha 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 ha. Surprise! Nakita ito ni Sir Raphael. Alam niyang dadalhin mo ang poison bottle kaya ipinagkatiwala niya sa akin ang Devil Key. Damn it, Raphael. Marduk umungal ngunit ito ay walang kabuluhan. Ang Devil Key, ang pinakamaliit na artifact sa 13 banal na artifact.
Ito ay may pinaka-espesyal na function, ito ay isang susi upang buksan ang gates of hell. Kapag nabuksan na ang mga tarangkahan, ang mga anyo ng enerhiya na ito ay atres dahil teritoryo iyon ni Satanas. Ayon sa kasaysayan ng mga Diyos, kahit na walang nakakaalam kung si Satanas ay tunay na umiral, nang lumitaw ang susi ng Diablo, ang mga pintuan ng impyerno ay hindi kailanman ganap na Nosara. Ito ay nagpaisip sa mga lahi ng dugo kung si Satanas ay isang mas dakilang Diyos. Kung hindi siya makakalikha ng impyerno. Malinaw na ang gumagamit ay hindi maaaring ipatawag ang mga kapangyarihan ni Satanas gamit ang susi, ngunit ang prinsipe ng isang lahi ng dugo ay hindi kailanman makakayanan ang mga demonyo mula sa impyerno. Buksan ang gates of hell. Habang sinisigaw ni Heinz ang chant, umikot ang devil key. Boom! Narinig ang mga langit-ngit nang lumitaw ang mga tansong pintuan habang kumikinang sa pula. Dahan-dahan itong bumukas at nakikita ng lahat ang itim na apoy na sumasayaw habang naririnig ang nakakatakot na hiyawan at kaluskos. Ang mga lahi ng dugo ay nakadama ng matinding pang-aapi na nagmumula sa gates of hell. Pinipigilan ni Marian ang kanyang hininga dahil sa takot habang nagtatago sa isang sulok. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita, nagdadasal na sana ay matapos na ang bangungot na ito sa lalong madaling panahon. Devil. Pag-aari. Tumawa si Heinz at lumaki ang kanyang katawan. Kasabay nito, isang malabong higanteng silweta ang lumabas sa gates of hell. Walang sino man ang nagkaroon ng oras para tingnan ito ng malapitan at nakapasok na ito sa katawan ni Heinz. Isang tunog ng pagpunit ang kumawala sa kanyang lalamunan at lumaki ang kanyang mga kalamnan, napunit ang lahat ng kanyang damit. Lumitaw ang devil horn sa kanyang ulo at ang mga itim na nakaumbok na kalamnan ay nahayag sa ilalim ng punit na damit. Hinigpitin ni Heinz ang kanyang kamao at napaungol ng masakit. Isang higanteng pares ng mga pakpak ng demonyo ang tumubo sa kanyang likuran. 7 hanggang 8 talampakan ang lapad nito at habang ikinakapak niya ang mga pakpak, ang hangin ay kumamaw sa kanilang mga mukha. Sa wakas ay natapos na ang seremonya ng pag-aari ng Diablo at siya ay sumisigaw habang hawak ang kanyang mga kaliskis na kuko. Sige, Marduk. Oras na para maglaro tayo. Nasasabik si Heinz nang maramdaman niya ang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan. Naten si Marduk, 15 minutes lang yan. Baka hindi mo na ako matatalo. Ganun ba? Pwede mong subukan. Sa sandaling sinabi niya iyon, malakas na ibinaba ni Heinz ang kanyang mga pakpak at sinira ang isang dosenang buwitter na lumalapit sa kanya. 1198. Napamura si Heinz at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa sa bilis ng liwanag. Nang malapit na siyang makadapa sa lupa, gumawa siya ng matalim na 90 degrees na pagliko patungo sa Marduk. Masama ang kutob ni Marduk at nagpatawag siya ng 2 lobo sa harapan niya bago lumapit sa akin si Heinz. Hindi pinansin ni Heinz ang kanyang mga taktika at pinunit ang mga lobo, pinalo ng suntok ang tiyan ni Marduk. Boom! Ungol ni Marduk habang parang missile ang kanyang katawan. Binasag niya ang 2 pader bago naghukay ng daan sa sahig hanggang sa huminto siya. Mahigpit na sumunod si Heinz at inatake ang Marduk nang sinusubukan niyang bumangon. Sa kapangyarihan ng Diablo na ipinagkaloob sa kanya, pinalakas nito ang kanyang kapangyarihan bilang isang kalahating Diyos. Siya ay kasing lakas ng isang Diyos. Pagdating sa pisikal na lakas, walang pagkakataon si Marduk laban sa kanya. Kahit na mayroon siyang poisonous bottle, hindi ito angkop para sa isang solong laban na tulad nito. Sa totoo lang, wala itong silbi laban sa Devil Key. Napuno ng dugo si Marduk habang tuloy-tuloy ang pag-atake sa kanya ni Heinz. Mabilis man ang pag-aayos ng kanyang katawan ay halatang nanghina ang kanyang katawan. Hindi nagtagal, nagsimulang manginig si Marduk. Nanghihina ang kanyang katawan mula sa paggamit ng poisonous bottle at ang mga itim na anyo ng enerhiya ay mabilis na naglaho dahil sa kawalan ng kontrol. Nabawi ng tribo ng Lesombra ang mataas na kamay. Mukhang tapos na ang laban, Marduk. I suppose your tribe will decline soon if your people die here. Sok sok. This is not Europe. No one can save you. Natawa si Heinz ngunit hindi siya nagmamadaling wakasan ang buhay ni Marduk.
Sa halip, nag-teleport siya sa tabi ni Marian. Napatalon si Marian sa gulat nang mapansin niya ang devilized na si Heinz. Napayuko siya habang nanginginig sa takot. Hey, miss, huwag kang matakot. Hindi mo na mararamdaman ang takot. Sipsipin ko lahat ng dugo mo ng marahan. Napangisi si Heinz. Binuksan niya ang kanyang kamay at mabilis na lumaki ang kanyang mga kuko. With a snap of his wrist, he lifted her up by grabbed on her waist. Pinutol ng matatalim na kuko nito ang balat nito kahit nakahawak lang ito sa gilid ng bewang nito. Umagos ang dugo sa sugat at nabahiran ang kanyang puting evening gown. Napaungol si Marian sa sakit ngunit kinagat niya ang kanyang labi at sinubukang kumawala sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, lalo lamang nitong tumindi ang sakit na para bang tutusukan siya ng kanyang mga kuko ng demonyo anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang mga mata ni Heinz ay kumikinang sa kasakiman habang hinihigop niya ang kanyang dugo. Sabi ko sa'yo sa akin ang biktima ngayong gabi. Marduk, panoorin mo akong lumalamon sa pagkain ko, tatapusin ko ang buhay mo mamaya. Pagkasabi nito, inilabas ni Heinz ang kanyang mga pangil. Napabuntong hininga si Marian. Alam niyang mamamatay siya sa sandaling tumusok ang mga pangil nito sa kanyang leeg. Hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata. Huli na para wakasan ang sarili niyang buhay. Natawa si Heinz sa kanyang reaksyon. Pinagmamasdan siya ng mga lahi ng dugo na gumagalaw at nang tumusok na ang kanyang mga pangil sa kanyang leeg, isang masakit na tili ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa susunod na segundo ay napagtanto nila, isang silhouette ang lumitaw sa likod ng Heinz. Nabali ang braso ni Heinz sa silhouette. Ang kanyang matipunong braso na natatakpan ng proteksyon na kaliskis ay naputol ng hindi maisip na lakas at ang matinding sakit ay nagpa-atres kay Heinz dahil sa reflex. Ikaw. Sino ka? Bakit ka nandito? Ang mga bagong kalamnan ay tumutubo sa kanyang putol na braso dahil sa pambihirang kakayahan ng lahi ng dugo sa pagbabagong buhay. Hindi siya natatakot na mawala ng braso dahil lalago ito sa ilang segundo ngunit higit sa lahat, hindi niya namalayan na may lumapit sa kanya. Ang masama pa, hindi man lang niya namalayan kung paano niya ito inatake. Ang katotohanan na nagawa niyang itago ang kanyang aura at kumilos sa ganoong bilis ay nagpapataas ng presyon ng dugo ni Heinz. Hindi sinagot ni Justin ang kanyang tanong, sa halip ay inihagis ang putol na braso. Nawala ng lakas si Marian sa kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa. Tumingin siya kay Justin na may nalilitong ekspresyon, hindi mailarawan ang kanyang nararamdaman. Kahit na lubos niyang hinihiling na iligtas siya nito tulad ng dati niyang ginagawa, ngayong nandito na talaga siya, halo-halo ang nararamdaman niya ngayon. Joy. Shock. O di paniniwalaan. Hindi alam ni Marian kung paano ilarawan ang kanyang nararamdaman, tanging hikbi lang ang lumabas. Parang ilang siglo na ang lumipas mula noong huli nilang pagkikita. Si Justin ay hindi naapektuhan ng kanyang mga luha, hindi man lang siya hinaila pataas na parang hindi siya naabala. Nagsisimula ng magmukhang isang napakalalim na black hole si Justin sa mga mata ng mga lahi ng dugo. Lahat ng kadiliman sa mundo ay patungo sa kanya. Gumapang ang takot sa kanilang puso nang maramdaman nila ang isang mas masama at nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya, isang matinding pagkauhaw sa dugo na mas malaki kaysa sa gates of hell. Ang mga duke ay nabubuhay sa libu-libong taon, alam nila na ang isang tao ay hindi maaaring ipanganak na may ganitong aura. Ito ay binuo mula sa pagkuha ng buhay ng ibang tao. Sa loob ng ilang segundo, naalala ng mga lahi ng dugo ang isang taong kamukha talaga ng lalaking nasa harapan niya. P. Pluto. Nahulaan ni Marduk kung saan nabigla ang ibang lahi ng dugo sa gulat. Nakumpirma ang hinala ni Heinz nang marinig niya si Marduk. Bilang isang prinsipe ng lahi ng dugo, pamilyar sila sa hitsura ni Justin dahil maraming beses na nila itong nakatagpo. Hindi ito sumagi sa kanilang isipan dahil nagpakita siya ng walang anumang senyales. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Heinz. Kahit na ang kanyang kakayahan ay dapat nakatumbas ng isang Diyos mula sa pagiging sinapian ng isang Diablo, siya ay nakaharap sa isang aktwal na Diyos. Kamahalan Pluto.
Hindi ko alam kung bakit mo nabali ang aking braso ngunit hindi dapat magkaroon ng anumang sama ng loob sa pagitan ng Sabbath at ng mga Diyos, di ba? Maingat na tanong ni Hines. Si Justin ay nakatayo sa parehong lugar, ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon habang ang hangin ay umindayog sa kanyang suit. Itinaas niya ang kanyang kaliwang braso at sinenyasan si Hines sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang daliri. Halika at mamatay. Ang tatlong salitang ito ay binigkas ng dahan-dahan ng may malalim na tinig, ngunit kinikiliti nito si Hines. Kamahalan Pluto, mangyaring huwag magbiro ng ganyan. Iginagalang kita ngunit hindi ibig sabihin na ang Sabbath ay madaling puntirya. Hindi kami mga tanga. Kailangang may dahilan para makipag-away ka sa akin. Ngumiti si Hines, maliban na lang kung narito ka para sa magical girdle. Kung ganoon, nasa siwang, maaari mong kunin. Maaari naming ibigay ito sa iyo para hindi na kailangang magsimula ng away. Inulit ni Justin ang parehong aksyon na parang hindi niya narinig, halika at mamatay. Isang mas malaking pang-aapi ang nagbanta na lunurin ang Hines na parang tsunami. Kahit na ang mga lahi ng dugo na nakatayo sa malayo ay naramdaman din ito. Hindi sila naglakas loob na gumalaw kahit na nakaramdam sila ng kahihiyan, batid na hindi nila kayang lumaban. Nanginginig si Hines dahil sa galit at hindi na niya nakayanan ang namumuong takot. Sa isang malakas na ungol, ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak ng demonyo at sumugod kay Justin. Masyado ka nang lumayo. Binilisan niya ang mga pakpak ng demonyo hanggang sa puntong hindi na makita ng ibang lahi ng dugo ang kanyang silhouette. Isang alon ng apoy ng impyerno ang tinawag gamit ang kapangyarihan ng Diablo. Sumabog ang apoy ng impyerno at nagbanta na lalamunan si Justin na parang itim na bola ng apoy. Nabuo ang mga alon ng ripples, na naging sanhi ng pag-iwas ng ibang mga lahi ng dugo sa kanilang mga titig. Ang buhangin at alikabok ay dinala habang ang marmol na sahig ay lalong nagbibitak, na nagpapakita ng nasusunog na lupa sa ilalim nito. Nang hindi na naharang ang tanawin, sa wakas ay tumingin ang mga lahi ng dugo. Nanlaki ang mga mata nila sa hindi makapaniwala nang makita nila ang nangyari. Isang braso ng tao ang nakaunat at hinawakan ang ulo ni Hines. Hindi man lang nasaktan ng apoy ng impyerno ang lalaki. Hindi rin naapektuhan ang babae sa anumang paraan. Nangyari ang lahat gaya ng sinabi niya. Hindi na maisip ni Hines ang kanyang mga kalagayan. Pinakawalan na niya ang lahat ng Diablo at ang kanyang sariling kapangyarihan para ipatawag ang apoy ng impyerno ngunit sa sandaling lumapit siya kay Justin, isang kamay ang humawak sa kanyang ulo. Hindi man lang natinag si Justin. Ang nakakatakot na kapangyarihan na palm unit sa 10 talampakan ng marmol na sahig ay walang epekto sa kanya. Sa kanyang kamay sa ulo ni Hines, nagsalita si Justin na may patag na boses, sinabi ko sa iyo na lumapit ka, hindi ko sinabing may magagawa ka pa. Sinubukan ni Hines na makawala sa kanyang pagkakahawak ngunit ito ay walang saysay. Sa sobrang takot, ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak ng demonyo para saktan si Justin. Gayunpaman, inilabas ng kanang kamay ni Justin ang kanyang mga pakpak sa sandaling igalaw niya ang kanyang mga pakpak. Pumulandet ang dugo habang pinunit ni Justin ang pakpak mula sa kanyang likod. Mukhang hindi mo pa rin gets. Iniangat ni Justin ang kanyang ulo at lumingon sa kabilang pakpak niya. Hindi man lang makontrol o pigilan ni Hines ang kanyang mga pakpak sa paggalaw sa kanyang kamay. Isa pang nakakaiyak na tunog ang narinig. Napabuntong hininga si Hines, hindi man lang siya makaungol habang nanginginig ang mukha sa sakit. 1199. Bumigay ang kanilang mga paa sa kanyang walang awa na pag-atake. Si Hines ay isang ikatlong henerasyong lahi ng dugo at ngayon na siya ay sinapian ng Diablo, kahit na ang pinaka-advanced na mga pampasabog ay hindi siya sasaktan. Bakit siya naging mahina sa harap ng Diyos? Dahil ba ang kapangyarihan ni Pluto ay umunlad sa hindi maisip na antas? Ang kapangyarihan ng Diablo ay patuloy. Isang bagong pares ng mga pakpak ang tumubo sa likod ni Hines matapos itong punitin ni Justin. Gayunpaman, hindi nakaalis si Hines sa pagkakahawak ni Justin. Para siyang walang magawang surot na nakaharap sa isang higanti. Kumunot ang noo ni Justin habang nakatitig sa lumalaking pares ng mga pakpak, napakagulo.
May kinanta siya at sabay wave ng kamay, tinawag ang Chaos Cauldron. Nalaglag ang panga ng mga lahi ng dugo nang makita nilang kasing laki ng bahay ang mukhang kakaibang kaldero. Ano ito? Tinitigan ni Marian si Justin ng blanco dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong gumamit ng artifact na tulad nito. Ni hindi niya maisip ang malamig nitong ugali. Ang ideyang ito ay random na dumating kay Justin. Kung kayang kainin ng Chaos Cauldron ang mga magsasaka, magagawa ba nito ang parehong sa ibang tao? Ang lahi ng dugo ay isa sa mga kakaibang lahi, kaya ano ang mangyayari kung nilamon siya ni Justin ng Chaos Cauldron at pagkatapos ay pininaw siya ng Samadhi through fire? Ang motibo ni Justin ay natakot kay Hines. Ngumisi ang lalaking nasa harapan niya at umungal ang Chaos Cauldron bilang tugon. Congratulations sa pagiging first test subject ko. Bumulong si Justin at ipinatawag ang Chaos Cauldron sa Hines. Naramdaman ni Hines ang isang hindi mapaglabanan na puwersa ng pagsuso na humihila sa kanya at kahit anong pilit niyang makawala, ito ay walang saysay. Hindi. Ang isang mabangis na espiritu ng hayop ay medyo nakikita sa kaldero na parang hindi na ito makapaghintay na lumunin siya. Sa loob ng ilang segundo, sinipsip si Hines sa kaldero. Hindi nagatubili si Justin na magpatawag ng bola ng Samadhi through fire sa kaldero para mapabilis ang proseso. Narinig lamang ng mga lahi ng dugo ang ilang nakakatakot na paghinga mula sa kaldero bago tuluyang tumahimik ang lahat. Ang Gates of Hells ay isinara ng malapit nang mamatay si Hines. Maaaring isang artifact ang Devil King ngunit hindi ito nagkaroon ng pagkakataon laban sa Samadhi through fire at Chaos Cauldron, kaya nawasak ito kasama ng Hines. Naramdaman ni Justin ang mahiwagang enerhiya na nagmumula sa kaldero habang ang prinsipe ay ganap na pino. Ang maitim at mabangis na enerhiya ay lumundag patungo kay Justin at marahil dahil ang Diablo ay hindi makalayo sa katawan ni Hines, ang apoy ng demonyo ay sumama rin sa madilim na enerhiya. Nadismaya si Justin na walang kahit isang bit ng espiritual na enerhiya ang inilabas dahil ang mga lahi ng dugo ay hindi buhay. Ito ay walang silbi para sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, nasa sabik si Justin tungkol sa apoy ng demonyo at sa madilim na katangian mula sa mga lahi ng dugo. Pakiramdam niya ay malapit na siya sa huling yugto ng Three Gibson Fire, ang Ye Fire. Hindi lang iyon, ang Ming Water na naging dahilan ng pananakit ng ulo niya ay nangangailangan ng malabo tulad nito. Kahit pansamantalang pinalakas ng pag-aari ng demonyo ang kanyang katawan, sinira rin nito ang kanyang katinoan. Iyon ang kapangyarihan ng Ming Water para sirain ang katawan at isipan ng mga magsasaka. Nang magmulat na siya, iwinagayway ni Justin ang kanyang mga kamay at ang pagdagsa ng Heaven and Earth Restoration Energy ay nabuhay sa kalagitnaan ng hangin at naging kakaibang bola ng dumadagandong na likido. May mga maiitim na ambon na umaagos mula sa asol na likido ngunit sa isang malapitang pagtingin, tila wala sa likido. Ito ay hindi malamig o mainit at ito ay bumubulusok sa gitna ng hangin na parang walang tubig. Ang mga lahi ng dugo ay maaaring sabihin ang panganib ng likidong ito kahit na nanunood mula sa malayo. Ming Water. Ming Water. Ha! Ha ha! Napatawa si Justin, nakaramdam ng tagumpay mula sa pag-abot sa isang pambihirang tagumpay. Naramdaman ni Marduk na papababa na ang mga bagay. Maingat siyang naglakad patungo kay Justin at nagpasalamat sa kanya sa magalang na paraan, "Kamahalan Pluto, salamat sa pagligtas sa aming buhay. Aalis kami kaagad at hindi ka naguguluhin pa." Natapos ni Marduk ang kanyang pangungusap at aalis na sana nang pigilan siya ni Justin, "Huwag kang gagalaw, hindi pa ito tapos." Nagkunwaring kalmado si Marduk, "May iuutos ka ba sa akin?" Ang Chaos Cauldron ay lumulutang pa rin sa hangin habang pinaikot-ikot ni Justin ang Ming Water na parang laruan. Ang babaeng nasa lupa, sino ang humipo sa kanya? Walang pakialam na tanong ni Justin. Mukhang ashe si Marduk, alam niyang babae ang dahilan ng galit ni Justin. Ako. Ako. Habang nauutal si Marduk, sumigaw ang isang duke mula sa sabat, "Kamahalan Pluto, si Marduk." Siya ang unang taong nanakit sa babaeng ito. Siya ang may kasalanan. Sinubukan ng Lasombra na lumayo mula rito dahil nawala sa kanila si Prince Hines.
Ang kanilang pinakamagandang opsyon ay ipapatay ni Justin si Murdoch. Bumagsak ang mukha ni Murdoch at umungal siya na may gulat na mukha, kalokohan. Si Hines ang nanakit sa babaeng ito. Gusto niyang sipsipin ang dugo nito. Ipinagtanggol ng Tribong Brook ang Murdoch, batid ang kahalagahan nito. Hindi nagtagal, ang magkabilang tribo ay nagsimulang mag-away ng husto. Nagdilim ang tingin ni Justin at namuo ang pagngisi sa kanyang mga labi. Sa totoo lang, hindi na kailangang mag-away tungkol dito. Your Majesty Pluto. Talagang hindi ako iyon. Umiling si Murdoch habang umaatres. Ngumisi si Justin, hindi mahalaga kung sino iyon. Lahat kayo ay nararapat na mamatay pa rin. Ang mga lahi ng dugo ay naging patay na tahimik sa kanyang walang pakialam na saloobin. Hindi makapaniwalang tumingin sila sa nakangiting lalaki ngunit walang nang ahas na pagdudahan ang kanyang mga salita. Your Majesty Pluto. You can't do this. Hindi ka ba nagtatrabaho kay Camarilla? Hindi mo ba naaalala na kaibigan mo si Marquis Lilith? Sinubukan siyang kumbansihin ni Murdoch. Kaibigan. Napatawa si Justin na parang nakarinig ng biro, hindi mo man lang nakikilala ang babae ko at sinubukan mo pang sipsipin ang kanyang dugo. Pero gusto mo akong maging kaibigan. Ay! Walang ibang masabi si Murdoch. Nagpalitan ng tingin ang ibang lahi ng dugo sa iba. Lahat sila ay nag-iisip tungkol sa parehong bagay tumakbo. Kahit si Hines ay pinatay ni Justin, kaya paano pa sila mananatili rito? Sa kasamaang palad, hindi itinago ni Justin ang kaldero dahil naghihintay siya sa sandaling ito. Nang magpas siyang tumakas ang mga lahi ng dugo, isang kalabog na tunog ang narinig mula sa Chaos Cauldron. Isang malakas na puwersa ang bumabalot sa kanila na parang mga galame. Nagpumigla sila ngunit wala itong nagawa. Gamit ang kanyang kamay, isang kadena ng tubig na gawa sa Ming Water ang nakatali kay Murdoch. Napasigaw si Murdoch sa matinding paghihirap habang nagpupumilit siyang makalayo ngunit nasira ng Ming Water ang kanyang immortal na katawan sa loob ng ilang segundo. Nabura ang lahat ng lahi ng dugo at walang naiwang marka. Matapos pinuhin ang lahat ng lahi ng dugo sa Chaos Cauldron, iningatan ni Justin ang kaldero at itinaboy ang Ming Water. Muling bumalik ang kapayapaan. Matapos huminga ng malalim, lumingon si Justin at tumingin kay Maria na walang ekspresyon ang mukha. She was trying her best to stand, humigpit ang panga habang pinipigilan ang sakit. 1200. Umaagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat at mga pasa ay nakita kung saan-saan mula sa kanyang naunang pagkahulog. Dahil dito, nahirapan siyang gumalaw. Kahit na napansin niyang lumingon si Justin para harapin siya, tahimik pa rin siyang nakatayo sa gilid. Hindi ka na pwedeng manatili dito. Nagsalita si Justin pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ma! Ang mansyon ay nasira mula sa labanan, ang mga dugo ay naipon kung saan-saan mula sa mga bangkay. Huwag kang gumalaw, hayaan mong gamutin kita. Iniabot ni Justin ang isang kamay niya para hawakan siya ngunit nanginginig ang mga kamay niya at nanlamig siya. Tumingin sa kanya si Marian at napagtanto na mukhang balisa siya sa halip na galit. Anong meron? Bakit nanginginig Gibson kamay mo? Nag-aalala si Marian. Tumingin si Justin sa ibaba, sinusubukang itago ang kanyang mga luhang mata mula sa kanya. Ngunit nakita ni Marian ang lahat. Matapos ang unang pagkabigla, hindi mapakali ang lumapit sa kanya, ano ang nangyayari? Nasa panganib pa ba tayo? Napabuntong hininga si Justin sa malamig na hangin at mapait na ngumiti, delikado. Paano ito magiging mas mapanganib kaysa ngayon? Muntik ka nang mamatay. Nagulat si Marian. Sa wakas ay bumungad sa kanya. Nararamdaman pa rin ni Justin ang matagal na takot. Malamig siyang kumilos pero pilit lang niyang tinatakpan ang takot sa kanya. Hindi pa siya nakita ni Maria ng ganito. Gaano kalaki ang takot na nararamdaman niya para sa kanya na kumilos ng maingat. Si Justin ay nagpakita ng nakakahiya sa sarili ng ngiti, alam mo bang magiging tuyong bangkay ka kapag dumating ako mamaya? Bakit kailangang mangyari ito sa iyo? Bakit hindi kita maalagaan mabuti kahit nabuhay pa ako? Ganun na ba talaga ako kawalang kwenta?
Nasaksihan ko na siya at ang pagkamatay ng bata 2 taon na ang nakakaraan. Wala talaga akong kumpiyansa para sabihing makakaahon ako kung sakaling mangyari ulit. Marian, nakikiusap ako, huwag kang mamatay sa harapan ko, kahit na iyon ang katapusan, hayaan mo muna akong mamatay. Please. Napuno ng guilt ang isip ni Marian habang tinitingnan ang desperado nitong tingin. Ako. Huwag kang magsalita ng anuman, pinutol siya ni Justin at kinuha ang Feng Xiang bracelet mula sa somero ring, alam kong iniisip mo na makasarili ako. Paano ko hihilingin sa iyo na gawin ito kapag nagkamali ako? Hindi kita pinipilit na patawarin ako at hindi ko magagarantiya na hindi na kita magagalit, ngunit mangyaring, isuot mo rin ang pulse heiress na ito para sa ikabubuti ko. Tiningnan siya ni Maria ng malalim ngunit hindi niya tinanggihan ang kanyang pakiusap at siya mismo ang nagsuot ng bracelet. Kasabay nito, nakita ang ilang sasakyan na papunta sa kanila. Ito ay ang mga latecomers, mga tao mula sa Sword in the Stone. Ang buong labanan ay tumagal lamang ng halos 10 minuto. Kahit na maaaring mag-teleport si Justin dito, natgulan bago makarating dito ang Sword in the Stone. Bumaba si Lola at ang iba pa sa sasakyan at nanlamig sila nang makita ang mga bangkay. Lumiwanag ang kanilang mga mukha nang makita nila ang kumikinang na sinturon ngunit ang hitsura ni Justin ay nagpaalala sa kanila. Kung tutuusin, siya lang ang nabubuhay kaya natural sa kanila na isipin na si Justin ang mamamatay tao. Alam ni Justin ang kanilang iniisip ngunit hindi siya nag-abalang ipaliwanag ang kanyang sarili. Wala siyang pakialam na akusahan bilang isang mamamatay tao dahil nakapatay siya ng mas maraming tao kaysa dito. Nagtaka si Maria nang makita ang mga estranghero ngunit hinayla siya ni Justin palayo bago pa siya makapagsalita ng anuman at sinimulang gamutin ang kanyang mga sugat gamit ang Endless Resolve Restoration Scripture. Damn it, huli na tayong dumating. Pinatay ng demonyong ito ang lahat. Nagmura si Prince. Agad naman siyang sinaway ni Lola, "Shut up, Prince. Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Pambihira. Bakit walang bangkay ng mga lahi ng dugo? Lahat ba sila tumakas?" May nagtanong. Nang sila ay nagdududa, natapos na ni Justin ang paggamot kay Marian at naglalakad patungo sa siwang. Lahat ay nakatingin sa kanya na kinakabahan habang ipinatawag niya ang magical girdle sa kanyang mga kamay. Pinatalbog ito ni Justin sa kamay at tumawa, "Hindi ko alam kung sino ang naglagay nito dito ngunit ito ay isang peking artifact." Natahimik ang mga galing sa Sword in the Stone. Hindi sila naniniwala sa kanyang ngunit walang nang ahas na kumilos dahil sa kanyang nakakatakot na kakayahan. Tiningnan sila ni Justin ng mapanukso at itinapon ang sinturon pataas bago inihagis dito ang bola ng Nanming Fire. Boom! Ang kumikinang na magical girdle ay sumabog sa abo. Nagulat ang iba. Hindi nila nakita ang pagdating nito. Pinunasan ni Justin ang kanyang mga kamay, "Sige, hindi ko alam kung sino ang nagsimula ng kalokohan ngunit pumunta kayo dito para sa walang kabuluhan. Binabantayan din kayo ng Red Flame Iron Brigade. Baka gusto ninyong bumalik sa Scotland sa lalong madaling panahon kung sakaling may mangyari sa inyong bansa. Sino ang nakakaalam, maaaring ito ay isang trick para akitin ang mga lalaki palabas ng Scotland." Naunawaan ito ni Lola at ng iba pa at tumanggo sila sa isa't isa bago yumuko kay Justin. "Kamahalan Pluto, salamat sa pagpapalam sa amin. Aalis kami kaagad ng Zenica." Sumakay na sila sa kanilang mga sasakyan at agad na umalis. Naiinis si Marian sa mga bangkay at tinanong niya si Justin, "Ano ang gagawin natin sa mga bangkay? Dapat ba nating ipaalam sa pulis?" Umiling si Justin, "Huwag kang mag-alala, ang Red Flame Iron Brigade na ang bahala dito. Uwi na tayo." Dahil suot pa rin ni Marian ang kanyang pijama, hindi nagdalawang isip si Justin na buhatin siya bago mag-teleport pabalik sa Paradise Villas. Nang makarating na sila sa bahay, tinawagan ni Justin si Yuna at natutuwa siyang malaman na sa wakas ay handang umuwi si Marian. Si Jinsel, sa kabilang banda, ay nagalit dito dahil nangangahulugan ito na kailangan niyang mahiwalay muli sa kanyang ina. Nasanay na si Yuna na mamuhay kasama si Marian kaya wala siyang pakialam sa mga reklamo ng kanyang anak.
Umakyat si Marian at napunta siya sa silid ni Justin pagkatapos ng maikling salungatan sa loob. Kahit na awkward na matulog ng magkasama pagkatapos ng away, lumambot ang puso ni Marian nang maalala niya ang masakit na ekspresyon nito. Gayunpaman, hindi umakyat si Justin kahit pagkatapos niyang maligo at nagpalit ng bagong set ng mga pijama. Naguguluhan, naglakad siya patungo sa rehas at nakita niyang si Justin ay nakaupo mag-isa sa sopa. Hindi nakabukas ang ilaw, hindi rin nakabukas ang telebisyon. Tahimik lang siyang nakaupo habang nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang ulo na parang ang lalim ng iniisip. Pakiramdam niya'y malapit nang lumunin ng dilim ang kanyang katawan. May naramdaman si Maria na mainit sa kanyang mga mata. Kahit papaano, umaasa siyang makakalapit ito sa kanya at magbiro gaya ng dati. Napagtanto niya na hindi niya gustong makita ang ganoong kalungkot na ekspresyon sa mukha nito. Hindi ka ba natutulog? Nakagat ni Marian ang kanyang labi. Tumangala si Justin at nagpakita ng isang mahinang ngiti ngunit hindi niya naitago ang pagod, dapat magpahinga ka muna. May iniisip ako. Kailangan ko munang kumalma. Galit ka pa rin ba sa akin? Alam kong masama ang ugali ko. Bulong ni Marian. Huwag mo masyadong isipin, walang kinalaman sa'yo yon. Ako yon. Inaliw siya ni Justin. Walang masabi si Marian, kaya nag-aatubili siyang bumalik sa silid. Pareho silang natutulog ng hindi nananaginip, abala sa kanilang sariling mga iniisip. Kasabay nito, may nakatayong bundok na natatakpan ng nyebe sa hilagang kanluran ng Zenaiken ang Terran. Mga yaks at extreme hikers lang ang bibisita sa lugar na ganito, kaya kadalasan medyo desyerto. Sa mismong isa sa mga taluktok, nakita ang isang ginang na nakatapak sa nyebe na walang mga paa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.